Si Yusek, Department of Justice Undersecretary Juju Cadiz ay nag-resign na. Yan mga kabunyog. Yan ay kinumpirma mismo ni Yusek Claire Castro, ang Palace Press Officer. Itong si Department of Justice Yusek Juju Cadiz, mga kabunyog, ito yung sinasabing umano'y bagman ni PBBM. Ito yung binabanggit na bagman umano ni PBBM. Yang nakikita nyo sa picture. Naging controversial ito nitong nakaraang mga araw, lalo na nung lumabas na yung mga projects ni Sandro Marcos sa Ilocos Norte. Isa ito sa mga nanginabang itong si Juju Cadiz. Ayon sa Rappler, yan mga kabunyog, Rappler yan. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro announces the resignation of Justice Undersecretary Juju Cadiz, who has been linked to a construction company with projects in Ilocos Norte and accused of acting as bagman for President Ferdinand Marcos Jr. Prior to his DOJ appointment in 2022, Cadiz was a long-time Marcos aide. Rappler investigation found that a construction company incorporated in 2023 by his son, who was then 19 years old at the time, bagged at least 250 million pesos in projects in Marcos and Cadiz home province of Ilocos Norte. Yan mga kabunyog, Rappler po yan. Hindi ko po yan chismis o gawa-gawa ko lang. Kaya ngayon, ito na yung headlines ng mga balita. Just in, Malacanang announces the resignation of Justice Undersecretary Juju Cadiz. Sigurado, ano na naman to? Malaking dagok na naman to sa Malacanang. Pero sa totoo, hindi lang dapat pinagre-resign ang mga ito. Kapag nasasangkot ang pangalan, lalo na yung mga nasa Malacanang, ay papag-resignin lang. Pagkatapos parang wala na. Katulad nung kay dating DBM Secretary Amina Pangandaman, kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Porke ba nag-resign na? Tapos na? Hindi. Dapat ipurso ang investigation sa mga yan. Kaya ito yung dahilan bakit nawawala ang tiwala ng mga tao dito sa kampanya kontra katiwalian na ito. Sabi nga natin, lahat ng sangkot dapat managot. Kahit mga senador pa yan, kahit nasa Malacanang pa yan, kahit identified pa yan sa presidente, lalo na yung mga identified sa presidente, lalo na yung mga nauugnay sa presidente. Kasi dapat nga, kapag nauugnay ka sa presidente, the more na dapat imbestigahan yan at kasi kapag ganyan lang, magre-resign, tapos pag nagre-resign parang wala na, ay wala, masisira si PBBM niya. Masisira si PBBM niya. Tama na ba yun? Porket nag-resign na, tinanggap na yung resignation, okay na, ganun lang. Hindi pwede. Hindi pwede. Kung makukulong sila Jingo Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, yung mga senador na yan, dapat kahit yung mga government, yung mga executive officials, tulad niyan, ito kasi executive official ito, Department of Justice, Undersecretary. At ang matindi dito kay Juju Cadiz, taga Ilocos Norte, at siya ang sinasabi na bagman ni PBBM. Dapat nito imbestigahan. Ang sinasabi lang natin, may naririnig pa ba kayo tungkol kay Amina Pangandaman? May naririnig pa ba kayo tungkol kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin? May naririnig pa ba kayo kay yung dalawang Yusek, Adrian Bersamin? May naririnig pa ba kayo kay Traigib Ulaybar? Wala na eh. Hindi pwedeng ganyan. Hindi pwedeng ganyan. Ano ito eh? Ewan ko, tingnan nyo yung trust rating ni PBBM, pababa lalo. Bakit pababa? Kailangan kasing ipakita na yung mga taong malapit sa kanya, hindi dapat yan palibrehin.
Okay, nag-resign, tinanggap yung resignation. O pero pagkatapos niyan, ano na? Pagkatapos niyan, ano na? Hindi. Ako, nakikita nyo ako kapag mali, mali. Hindi ako panatiko. Yan ang ayaw na ayaw ko. Ayaw ko sa mga DDS na panatiko kay Digong. Ayaw ko rin ng mga panatiko kay PBBM. Masisira ang administrasyon sa ganyan. Kung walang kasalanan si PBBM, o di wala, ligtas siya. Pero yung mga nakapaligid sa kanya, kamo, sabi ni Lacson, may kasalanan. O, imbestigahan. Napakagandang yang mga malapit kay PBBM, yan nga dapat makulong. Bakit? Ay para ipakita niya na yung mga malalapit sa kanya, wala yan. Hindi ako involved dyan. Yan yun. Ang hirap naman, nagalit lang tayo kay Chis Escudero. Ang hirap naman, nagalit lang tayo kay Joel Villanueva. Yan yung ano eh. Kung galit tayo sa korupsyon, lahat ng sangkot managot. Oh, 'di ba? Yan yung ano eh. Ngayon na naman, mayroon na namang announcement si PBBM. Ihanda na ang pag-aresto sa mga diskaya. Diskaya. Alam naming maaaresto yung mga diskaya. Yung mga officials ng DPWH, alam namin maaaresto yan. Pero si Amina Pangandaman, ba't hindi iniimbestigahan? Inaakusahan ng ICI. Kaya mga kabunyog, mga kabayan, ewan ko lang, kung kayo mga panatiko kayo na mga followers ko, pasensya na. Kahit naman mga supporters ng Marcos, kung sa tingin nyo tulad nito, ito hindi na ako ang nag-ano nito, Rappler yan. Huwag nating sabihin hindi ka panipaniwala ang Rappler. Ayan based sa investigation, yan tingnan nyo. A Rappler investigation found that a construction company incorporated in 2023 by his son, who was 19 at the time, bagged at least 250 million pesos in projects in Marcos and Cadiz home province of Ilocos Norte. Parang naging presidente si PBBM 2022. Tapos itong si Cadiz, biglang nagbuo ng corporation, pinangalan sa anak niya na 19 years old noong 2023. At simula noon, nakakuha na ang construction company na yan ng kanyang anak ng 250 million pesos na projects. At saan yon? Doon sa Ilocos Norte na home province ni Cadiz at saka ni PBBM. Actually, pinangalanan ito ni Saldico. Ang sabi ni Saldico, ang instruction daw ng presidente, ang tatanggap lang ng perang para sa presidente ay itong si Cadiz. Pinangalanan niya ni Saldico. Kaya lang, okay, wag nating pansinin si Saldico. Ito na Rappler, nagsagawa ng investigasyon. Yang mga bagay na yan, dapat panagutan yan ni Cadiz. Tama naman yan na mag-resign siya. Tama yan. Kaya lang ang sabi natin, baka naman hanggang na naman resignation lang yan. Yun ang punto natin. Tama lang yan na mag-resign na siya. Pero ang punto, pwedeng ganyan na naman lang yan? Kasi ang dami nating nakikita nagre-resign. Pag nagre-resign, doon na lang. Mga kabunyog, mga kababayan. Nakakalungkot. Pag hindi ito na imbestigahan ng malaliman, seryosohan at tutuhanan, katulad din ni Amina Pangandaman, katulad din ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, katulad din nila Yusek Adrian Bersamin, katulad din ni Yusek Traigib Ulaybar. Pag hindi yan na imbestigahan, at kung maimbestigahan yan ay may makitang pananagutan at hindi mapanagot, masisira ang administrasyon ni PBBM yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ako mga kabunyog, mga kababayan, wala kasi akong amo eh. At hindi ako panatiko ni Numa. Ako pag tama ang Marcos, ipagtatanggol ko. Pag tama ang gobyerno, ipagtatanggol ko yan. Pero kung may makikita tayong mali, pupunahin natin yan. Pasensya na. Kasi ako, nakikipaglaban para sa katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Sana itong aking vlog na ganito ay makarating
makarating sa Malacanang kila Yussi Claire Castro. Huwag ninyong hahayaan tong ganito. Magre-resign. Pagkatapos wala na. Sana hindi ganyan. Okay, naghihintay kami. Pero hanggang kailan maghihintay ang taong bayan na laging ganyan na lang? Si Amina Pangandaman, wala na tayong naririnig. Oh, yung dalawang Bersamin, si Lucas Bersamin at si Adrian Bersamin, anong nangyayari? Ano yun? Tama yun na may naaresto na, pero sinong naaresto? Mga DPWH officials, district engineer, regional director. Hindi. Kailangan natin may maaresto na mga na mga matataas na officials. Anyway, hinihintay natin yung sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya. December 15 daw may dalawang senador nang mai-issuehan ng arrest warrant. Okay yan, hintayin natin yan. Pero ang sinasabi ko, itong mga nasa executive, ito kasi executive ito eh. Si Manuel Bunuan, wala pa. Si Yusek, yung Catalina Cabral na yon, matindi yon, hindi pa naiimbestigahan. Kumbaga yung executive officials dapat rin maimbestigahan. Kasi pag executive, syempre, ehekutibo yan. Kay PBBM yan. Okay, kung hindi sangkot si PBBM dyan, o di okay, hindi siya sangkot. Pero, yung mga tao sa ilalim niya, huwag palibrehin. Huwag palibrehin. Imbestigahan. Kung ano yung investigasyon kila Jingo Estrada, kila Joel Villanueva, yun din dapat ang investigasyon sa mga tulad nito. Imagine niyo, binanggit na yan ni Saldico na yan ang tumatanggap ng pera para kay PBBM, itong si Cadiz. Actually, sa mga affidavits ni Saldico, ang binabanggit niya, nakausap niya pagdating sa Malacanang, itong si Yussi Cadiz, si Adrian Bersamin, yan yung mga sinasabi niyang kausap niya eh. Sabi ni Bernardo, sabi ni Saldico, si Amina Pangandaman, si Yusik Adrian Bersamin, at saka itong si Cadiz. Kung papakinggan natin yung mga sinasabi ni Saldico, naniwala siya na yung mga lista ng mga flood control ng mga projects na gustong ilagay sa insertions, yung 100 billion na insertions ni PBBM, naniwala daw siyang totoo yun kasi nandun si Yussi Cadiz. Ay alam niya daw na itong si Yussi Cadiz trusted ni PBBM. Matagal ng aid pala ito ni PBBM, taga Ilocos Norte ito. Ito yung pinagkakatiwalaan umano ni PBBM na tanging tatanggap lamang ng mga binibigay ni Saldico. Yan ang sabi ni Saldico. Okay, labas natin si Saldico. Yung investigation ng Rappler. Ano yun? Seryoso yun. So ibig sabihin, yung aligasyon ni Saldico ay nakokorroborate ng investigasyon ng Rappler. Di seryoso na yan. Seryoso na yan. So ang dapat na gawin dito, imbestigahan na kaagad ito ng ICI. At kung totoo yan, nasangkot nga yan si Cadiz, kasuhan yan kaagad. Yung sinasabi kasi ni Senador Ping Lacson, ang mga tao, ginagamit lang ang pangalan ni PBBM pero hindi naman daw alam ni PBBM ang lahat. Okay, kung hindi niya alam ni PBBM yan, di hanggang dito kay Cadiz. Ang importante, may makasuhan sa mga nasa executive department. Hindi pwedeng sila Jinggoy lang. Hindi pwedeng sila Joel Villanueva lang. Hindi pwedeng sila Revilla o sila Chis Escudero lang. Kung mayroon ako ditong mga followers na sa tingin nyo, maliligtas ang executive, hindi. Ay kaya nga mag-iimbestiga ang ICI. Ito mga kabunyog, ipaliwanag ko ang puntong ito. Laging ang sinasabi natin, wala naman palang ebidensyang matlida. Aligasyon pa lang naman pala. Hearsay naman pala yan. Alam nyo mga kabunyog, alam nyo bang ito nasa batas ito? Ang ombudsman, kahit sulat lang ng anonymous, walang pangalan ng sumulat, kahit anonymous lang na letter sa ombudsman, aaksyonan ba ng ombudsman o hindi? Yes, nakalagay yan sa batas.
Oh, bakit aaksyon ang ombudsman sa isang anonymous letter? Ayun nga ang trabaho ng ombudsman eh. Parang yung letter na yun, tip pa lang. Tip. Parang pinapaalam sa ombudsman, pinapaalam po namin sa inyo mayroong ganito, imbestigahan po ninyo ito. So anong dapat gawin ng ombudsman? Mag-imbestiga. So dapat sana hindi mo aaksyonan yun kasi ano pa lang naman pala, anonymous tapos tip lang. Hindi eh. Kung gusto talaga nating mahuli ang mga korap sa bansa natin, kahit simpleng aligasyon lang yan, kahit simpleng tip lang yan, aksyonan yan dapat ng gobyerno. Yan ang role ng ombudsman. Yan din ang role ng ICI. Kaya wag kayong laging magsasabing hearsay pala yan. Kaya nga mag-iimbestiga ang ombudsman at saka ang ICI, ang NBI. Kasi sila yung may resources. Sila yung may tao para mag-imbestiga. Kahit simpleng sumbong lang ng bayan, kahit simpleng anonymous letter lang yan, aaksyonan dapat yan ng ombudsman. Nasa batas po yan. Ngayon, bakit kailangang aksyonan? Ay kasi mabuti nga't may nagpaabot na eh. Mabuti nga may nag-tip na ng information. Mabuti nga may nagbigay na ng information. Mayroon na ngayong lead. Mayroon ng lead ngayon ang gobyerno. At mula doon, mag-iimbestiga na ang NBI, mag-iimbestiga na ang ombudsman, mag-iimbestiga na ang ICI. Oh, diyan na maglalabasan ngayon ng solid na mga ebidensya. Kaya wag kayong laging magsasabing hearsay lang pala yan. Hindi. Kasi mula talaga, diyan yan nagsisimula. Aligasyon. Oh, ganyan yan ang ano eh. Ganyan talaga ang investigasyon. Oh. Ngayon, ang sinasabi lang kasi, antay lang, sa dami ba naman ang iniimbestigahan? Sa dami ng iniimbestigahan, alin ba dapat ang unahin mo? Eh di dapat yung mga lumalabas ng high profile. Di ba? Itong mga ito, high profile ito. DBM Secretary Amina Pangandaman, Executive Secretary Lucas Bersamin, dating mga undersecretaries Adrian Bersamin, dating undersecretary Jojo Cadiz. Hindi ba ito mga ano? Pag hindi ito kaagad binigyan ng panahon para imbestigahan at mapanagot, wala, masisira ang administrasyon. Alam nyo mga kabunyo, pasalamat na lang tayo at sa Pilipinas, napaka mabait ng Pilipino. Masyado tayong mabait. Sa ibang bansa, mas matindi itong nangyayari sa bansa natin, pero hindi tayo umaabot sa kaguluhan. Kung may umabot man sa kaguluhan, mga DDS ang may kagagawan. Pero ang mamamayang Pilipino, nagrarally lang. Pero tingnan nyo ang Nepal, tingnan nyo ang Madagascar, tingnan nyo ang Bangladesh, tingnan nyo ang Indonesia. Ang Nepal, hindi na dumaan sa mga due process, wala na. Ang Bangladesh, hindi na dumaan dyan. Ang Nepal, nagrally na ang mga tao, tapos pinatalsik na yung mga kurap. Ngayon, may bagong eleksyong gagawin. Naka-schedule na next year. Naglagay na muna ng transitional na gobyerno. Kasi wala na. Hindi na sila naniniwala dun sa mga nakaupo. Pinaalis na yon kasi mga kurap. Tayo nga, hindi ganun eh. Tapos paulit-ulit tayo, sinasabi natin, ano natin dito, masyado na tayong, kailan ba sinimula ni PBBM ang pagpapaputok ng issue na to? July. O anong buwan na ngayon? July, August, September, October, November, December. 5 buwan na. 5 buwan na. Tayo, sobra na ang ating pagpapasensya. Sobra na. Kaya wag tayong hindi tayo, ang sinasabi lang natin dito, tingnan nyo, anong ginawa ng ICI? Ayaw pang kasuhan si Chis Escudero. Actually, sa totoo lang, sa lala ng sitwasyon ng bansa natin, hindi naman ito kaya na ng mga gani-ganito lang. Kaya lang, ayaw din natin ng ginawa ng ibang bansa na naging marahas na. Ayaw din natin ng gano'n. Pero sa totoo lang, sana, dahil hindi naman natin ginagawa yung ginagawa ng ibang bansa, gawin na natin ang tama at dapat sa paraan kung paanong proseso yan. Sa totoo, mga kabunyog, mga kababayan, pasensya na kayo. Never nyo akong nagsabi na suportahan na yung mga military junta na yan. Hindi ako nag-aano dyan. Hindi ako kumbinsido dyan. Pero, dumarating na tayo sa punto, napupuno na ang sambayan ng Pilipino.
Ang sinasabi ko lang, okay, nag-resign si Jojo Cadiz. O, salamat at nag-resign siya. Pero sana, wag lang yan. Hindi pwedeng ganyan lang. Hanggang resignation na naman lang, dapat may gawin na, mga kabunyog. Ano ito kapag hindi pa rin ito naaksyonan, itong mga nangyayaring ito, sa survey na ngayon, galing sa noong August, 38% na ang survey kay PBBM, approval, ngayon 21 na lang. Pababa ng pababa eh. Habang pababa ng pababa ang survey rating ni PBBM, natutuwa naman ang mga DDS. Yan mga kabunyog. Gusto nating magtagumpay ang kampanyang ito. Dahil pag hindi nagtagumpay ito, lalakas na naman ang mga Duterte. Lalakas na naman ang mga Duterte. Kaya, kaya anong sinasabi ko? Dapat kay PBBM, dapat ipakita niya itong mga nakapaligid sa kanya. Maimbestigahan ito. Kung talagang involved talaga yung mga yan, makasuhan yan at makulong. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.